Kaya sa akin, huwag mong sabing bata ka. Sinusugo kita, kaya tumayo ka. Ipahayag mo sa lahat ang aking iniutos sa iyo. Huwag mo silang katakutan, pagkat ako'y isa sa iyo at iingatan kita. Akong si Yahweh ang nagsasabi nito. Pagkatapos iniunat ni Yahweh ang kanyang bisig, hinipo ang mga labi ko at sinabi, Hayan, ibinibigay ko na sa iyo ang dapat mong sabihin. Ibinibigay ko sa iyo rin ngayon, sa iyo ang kapangyarihan sa mga bansa at mga kaharian. Sila'y bubunutin at ibabagsak, lilipulin at iwasak, ibangon at itatag. Mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, ito po ang salita ng Diyos. Yan, sige po, palakpakan natin si Lord. Amen. Sumari na po tayong maupo mga kapatid. Praise the Lord. So dito mga kapatid, no, sa ating pong pag-aaralan sa oras pong ito mga kapatid, ito po ay tungkol no, sa pagtawag po kay Propeta Jeremiah. So tayo po ay naniniwala na lahat po tayo ay tinawag ng Diyos. No? Sino po dito yung naniniwalang tinawag ng Diyos? Yan. So lahat po tayo ay tinawag. At wala naman po siguro dito magsasabi na napadaan lang. Kaya nainggan nyo lang. No? Sabi nila, kasi yung kaibigan ko nagka-acquire, o kaya yung crush ko di ba? Uso kasi sa Pilipinas marami nagko-acquire dati kasi crush ko yung ganda ng choir, ganito, no? So, tayo ay tinawag at ang kagandaan dito mga kapatid sa mga Old Testament, halos dinideclare nila na talagang kinausap sila ng Diyos. 'Di ba? Iba kasi yung pag kinausap ka mismo ng Diyos Alam mong tinawag ka Na? Kayo po ba kinausap ng Diyos? Kasi dito, kung makita natin mga kapatid, si Jeremiah, sinabi sa akin ni Yahweh. No? So, ibig sabihin talagang kinausap siya ng Diyos example sa akin, yung nag-aaral ako, sabi ko nga, di ba, palagi sa patuto ko, kung hindi ko natapos yung pag-aaral ko, is not because na hindi afford ng parents ko na makapatapos ako. Kasi ang doon is may dumating kasing panawagan. No, naramdaman mo talaga sa puso mo na ito na yung time. Ito na yung time na kailangan kong iwan yung pag-aaral ko at kailangan kong mag-full time sa pangangaral ng salita ng Diyos. So magkaiba po yun mga kapatid. No? Hindi yung parang nainganyo ka lang, nasabi mo, inggan na pala pag-preacher ka kasi nakabarong ka, di ba? Naka-Amerikana ka, tapos nasa sentro ka ng at attraction ka kasi nasa sentro ka ng spotlight Di ba? Parang ang ganda pala nyo pag ganun. No? Hindi po yung nag-decide tayo dahil lang sa maganda. No? Kundi iba kasi talaga mga kapatid na alam mo sa sarili mo, sa puso mo na tinatawag ka ng Diyos. Di ba? So dito may kita natin mga kapatid, ang sabi niya doon ay before in the womb I knew you. No? So doon pala mga kapatid, sinabi mong before, bago pa lang tayo tinawag ng Diyos at ang kagandahan doon, hindi ka pa naiporma, kilala na tayo ng Diyos. No? Ano ibig sabihin? Ang Diyos, He called us is not because there's no other option. No? Hindi ang Diyos tinawag tayo hindi dahil na wala na kasing matawag No? Kahit sino na lang. Hindi pwedeng ganun. Sa paglilingkod sa Panginoon na kahit sino na lang. No? Alam mo dati, may mga, hindi na ako magbabanggit, may mga grupo dati, ang aim nila is, para yung hindi sa religious may mga grupo dati, hindi sa religious na ang aim nila is dumami agad ang membro. Kaya nag-mass recruitment. Mass recruitment. Nag-recruit sila kahit sino na lang, pinasok. Ano ngayon ang nangyari? Problema. Kasi bakit? Katulad dati sa amin, meron kasing dati, may mga force multiplier, ng pulis, Dito mga kapatid, ang naging problema, hindi na nila kina-qualified kung sino yung pwede at hindi. Kung sino yung pwede at hindi. Ang kanina lang is para dumami ang grupo. Dumami ang membro. Kaya kahit sino na lang. Kaya ang nangyari ngayon, dahil meron ng ID, force multiplier, tapos may PNP pa, may Philippine National Police ka, yung iba abusado. Abusado. Tapos minsan, sobra pa sa pulis.
Oh, amo ko doon sa prayer meeting yung pulis pag nanghuli yan, hindi kayo papahiya Sa kanya talagang sobra pa sa pulis. Kasi bakit? Ang ano lang nila is dumami. Nagigets nyo ba? Amen. Kaya ano nangyari? Problema. Kasi bakit? Naging sakit ng ulo ng grupo. Kaya ano nangyari? Hiniwalay. Iba ginagamit sa bus. Siyempre, pag may force multiplier, no? Palaging false kasi basta ganun talaga, pag hindi ka qualified, false ka. Ang labas mo, false multiplier, hindi nga force multiplier. Dagdag pwersa sana, tulong ka sa peace and order. Dahil sa kanila, naging false sila. Kasi bakit? Kasi hindi naman talaga sila qualified, isinama lang. Di ba? Kaya ano nangyayari? Nagiging problema. Nagets po natin. Amen. No? Nagiging problema. Kasi iba kasi yung talagang tinawag ka dyan Hindi yun parang napasama lang. Kasi barkada ko to, friends kami. No? Kailangan isama ko to, baka sumama loob sa akin. Hindi ganun mga kapatid. Di ba? Kasi magiging ng problema doon. Pag hindi ka, tingnan mo sa trabaho, ipasok mo sa trabaho hindi qualified, walang alam. Instead maging asset mo, naging liabilities, naging problema. So dito may kita pa lang natin kay Jeremiah, alam ni Jeremiah, tinawag siya ng Diyos. Kasi bakit? Kinausap siya ng Diyos Ang paglilingkod sa Panginoon, hindi yan parang, wala na kasi akong magawa magpipreacher ako kasi wala akong trabaho. Magpipreacher ako kasi wala akong magawa sa bahay. Hindi ganun. Diba? Kasi dapat alam natin, yung talagang tinawag ako. Kasi kung hindi ka tinawag yan, baka pinabibili ko lang ng suka. Kaya napadaan lang. So dito, may kita mo kasi dyan mga kapatid, sabi niya, direkta No? Sabi doon sa verse 4 pa lang, sabi doon, sinabi sa akin ni Yahweh. So ibig na may mandated May sinabi ang Diyos sa kanya. Sabi niya, pinili kita before I form you, sabi doon, sa womb ng nanay mo, I knew you. Kaya nga sabi niyo yung mga kapatid, kilala tayo ng Diyos. Ang Diyos hindi siya tumatawag na hindi niya kilala. Hawakin mo, wala ka pa sa tiyan ng nanay mo. Wala pa tayo sa womb. Sabi doon, kilala na tayo ng Diyos. Kaya ang Diyos hindi nagkakamali. Ang tao lang ang nagkakamali. Amen. So, I knew you. Tapos bago ka pa ipinanganak, I set you apart. Ibinukod ka. Kaya yung talagang mga tinawag ng Diyos, sinet apart, may kakaiba. Ibinubukod ka. Ibig sabihin bukod tangi ka. Amen. Kaya ibig sabihin, pag tinawag ka ng Diyos, bukod tangi ka. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, sister, brother, bukod tangi ka. Naging tangi. Yun ang mahirap. Tangi daw. Bukod tangi, bukod tangi. No? Yung bukod tangi. No? Hindi yung ibang So, ano sabi doon? Appointed. Appointed. Kung sa pag appointed, marami mga candidates. Marami mga kandidato. Pero iba yung appointed. Ang appointed kasi, kunyari, ang kandidato kasi, tumatakbo ka, kunyari sa politics, yung mga senador, mga congressman, no? Pero pag sinabing appointees ka, ikaw yung parang mga secretary, no? Kunyari, secretary ka ng DILG, secretary ka ng National Defense. Ibig sabihin, sino nag-appoint sa iyo? Siyempre, yung presidente. Siya yung pinaka mataas. So, yung nag-appoint sa atin, mga kapatid, hindi presidente, ang Diyos. No? Ang Diyos. You are appointed. Ang Diyos ang pumili. Pag yung appointed, yung pinili, gumawa ng kapalpakan, kanino ang sisi? Kay Lord. Wow. Siyempre, siya nag-appoint. Diba?
Kaya nga ang Diyos, hindi siya nagkakamali ng pinili. Kaya may kita mo yung talagang taong pinili talaga ng Diyos, ang desire ng puso niyan ay makasunod sa Diyos. Kasi bakit? Ayaw niyang mapahiya ang Diyos. Kasi nga, pag gumawa ng kalokohan, kunyari ito, ang mapapaya is yung nag-appoint. Kaya yung mga taong appointed talaga ng Diyos, mga kapatid, kahit maghirap yan, kahit dumaan man niya sa grabing pagsubok ng buhay, dumaan yan man sa mga temptation o sa mga deception, mga kapatid, nananatili siyang yung puso niya, palagi pa rin nasa Diyos. Di ba? Sabi yun, as a prophet ng nation. Kasi sila yung sila yung magpapahayag kung ano yung kalooban ng Diyos. Di ba? So, alam naman natin, siyempre, pag choir ka, you preach the gospel ng Diyos through singing. Di ba? Kaya, ang pagiging choir, hindi yan parang basta-basta lang. Kaya ang sabi, you preach the gospel through singing. Ganun din sa pag-preach, hindi mo pwedeng tatayo ka lang dito nang wala lang. No? Kasi sabi mo, wala na kasing ibang mag-preach. Kaya, amen? Hindi ganun, mga kapatid. Ang Diyos ay pumipili. At ang sabi doon, mga kapatid, pinili kita before you born, I set you apart. Inappoint tayo ng Diyos bilang mga propeta ng Diyos. Tagapahayag ng salita ng Panginoon. Kaya pag sinabi mo, I knew you, ibig sabihin, mga kapatid, kilala talaga tayo ng Diyos. Hindi tayo pinili parang basta-basta lang. Kilala ng Diyos yung bawat isa sa atin. Di ba? Alam ng Diyos kung sino yung sa Kanya at kung sino yung hindi. Alam ng Diyos sino yung tupa, kung sino yung kambing. Di ba? Alam ng Diyos yun eh. Amen. At ang sabi doon, sa verse 6, sinabi ko naman, Yahweh, hindi po ako marunong magsalita. Bata pa po ako. So dito, mga kapatid, bakit bago pa naman pinorm ni Lord si Jeremiah sa womb ng kanyang nanay, alam na ng Diyos, bakit may pa rin? Bakit mayroon pa rin masasabi nating weakness? No? Kasi hindi hindi siya mahusay magsalita eh. Pwede naman, Lord, bago pa lang na-form. Ano ba? Di ba pinag-isipan ng Lord yan? Bakit sana in-equip na lang? Sana perfect na itong si Jeremiah. Bakit may weaknesses pa rin? Kasi mga kapatid, may limitation pa rin. Kasi bakit? Mahirap kasi kung perfect ka eh. Kasi bakit? Pag perfect ka, ang tiwala mo, wala sa Diyos. Sa sarili mo. Kung lahat tayo magaling, wala na makikinig sa atin. No? Ba't mo ko tuturuan? Magaling ako. Ba't mo ko tuturuan? Magaling ka ba? Magaling ako eh. Mahirap maturuan ang taong magaling eh. Ha? At yung mahirap doon, yung hindi niya alam na hindi siya magaling. Yun ang mahirap doon eh. Ha? Ang mahirap turuan yung taong walang alam. Kasi hindi niya alam na wala siyang alam. Yung nasabi doon eh. Yung kala mo sa sarili mo, ang galing-galing mo. Ba't ko tuturuan? Magaling ako. Ang problema yun lang, akala mo lang yun. You are deceived by your own self. Dinideceive mo lang yung sarili mo na magaling tayo. Kaya may kita natin, kahit pinorm pa ni Lord si Jeremiah before pa, pero hindi siya yung sasabi mong perfecto na wala siyang weakness. Meron pa rin. Kasi bakit? Para yung pag-depend natin, yung trust natin, nasa Diyos pa rin. Amen. Kasi ang problema minsan, pag gumagaling na ang tao, ano ka na sa sarili mo eh? Ay, alam ko na yan. Ay, yung kanta, luma na yan eh. Bisado ko na yan. Ha? Kahit di na ako mag-practice, ako pa. Di na ako mag-practice, ako pa. Kaya minsan, nang darating, pagdating sa actual, nag-iiba, no? Sa practice, ang ganda, no? Ang usay. Pero pagdating sa actual,
parang naiba, no? Kasi sabi niya, alam mo kasi Brad, iba kasi pag sa actual na eh. Naks. So, dito mga kapatid, sabi doon, pinom na tayo eh. Sabi niya, huwag mong sabihin bata ka. No? Subalit sinabi niya sa akin, kasi yung concern kasi ni Jeremiah, bata pa siya na tinawag ng Diyos eh. Yung concern niya, dahil bata pa siya, baka sabihin ng mga tao na wala siyang alam. Kaya nga sabi ni Yahweh, hindi pa nagsasalita si Jeremiah, pero dahil kilala tayo ng Diyos, alam ng Diyos yung isip natin eh. Alam ng Diyos yung laman ng puso natin. Kaya nga sabi niya doon, huwag mong sabihin bata ka. Sinusugo kita, kaya tumayo ka. Sabi, sinusugo kita, kaya humayo ka. Nandun yung command, mga kapatid. No? May mandated ang Diyos kay Jeremiah. Sabi niya, huwag mong alalahanin kung bata ka. Huwag mong silang katakutan, pagkat ako'y isa sa iyo at iingatan kita, akong si Yahweh ang nagsasabi nito. So nakikita natin dun mga kapatid, pinalalakas ng Diyos si Jeremiah. Alam niyo bakit hindi kasi madaling bata ka pang tinawag ng Diyos. No? Kasi ako nag full time ako sa pangangaral, ang edad ko is almost nasa between 18, 19 years old, di ba? So siyempre, dahil bata ka, mahirap mangaral eh. No? Hamakin mo, magtutok ka sa kasal, bago ikasal, kinabukasan ikakasal, tapos ikaw i-assign dun. Mangangaral ka about sa wedding, sa pag-aasawa, single ka pa. Diba? Sabi na tao, anong sasabihin nito? Wala pa naman tong experiensya, hindi naman to nakapag-asawa. Diba? So maraming ang tao ba ito mga kapatid, maniniwala ba sa akin o hindi? Ganon din yung sinabi ni San Pablo kay Timoteo, no? Kay Timothy, no? Sa 1 Timothy chapter 4, verse 11. At sa following verses pa, no? Ituro mo at ipatupad ang lahat ng ito, huwag mong bigyang daan na hamakin ka ninuman dahil sa iyong kabataan. Salip, pagsikapan mo maging huwaran na mga mananampalataya sa pananalita, ugali, pag-ibig, pananampalataya at kabanalan. Sabi niya doon, kahit si Timoteo, si San Pablo, sabi niya kay Timoteo, huwag mong hayaang hamakin ka dahil sa iyong kabataan. Ang doon is maging huwaran, no? Maging model ka. Sa pananampalataya, maging modelo tayo. Kasi hindi naman yan ang pagtawag kasi ng Diyos, hindi yan kung bata ka o matanda ka. 'Di ba? Hindi naman yung edad, yung basihan, mga kapatid, ng pagtawag ng Diyos. Ibig sabihin, tayo ay tinatawag ng Panginoon, wala po sa edad yan. Ang ina-expect sa atin mga kapatid, bilang tinawag ng Diyos, para ang tao ay maniwala sa atin, dapat maging modelo tayo sa pananampalataya, sa ginagawa natin at sa salita. Ano ibig sabihin? Gawa at pananalita. Hindi lang kasi puro tayo sa salita No? Maraming tao, talagang kung sa salita lang, ang husay, ang galing No? Di ba? Marami, pag nag-a-apply ng trabaho, lahat na lang na maganda, sasabihin niya galing. I know that. Ang dahil simple lang yan. Pero pag pinagawa mo na, wala na. No? More lang sa talking. No? More lang sa talking, wala sa action. No? Wala sa gawa. So, may ibig sabihin mga kapatid? Sa paglilingkod sa Panginoon, napakahalaga kasi na alam natin na kapag gumawa tayo ng hindi maganda, magre-reflect yun sa Diyos na tumawag sa atin. Sabi ko nga sa paglilingkod sa Panginoon, yung temptation nandyan Diba? May mga matatanda na matutuwa kasi bata ka pa nung tinawag ng Panginoon. Diba? Meron namang mga matatanda na minsan ang hirap din turuan. Kasi alam nila, bata ka Lalo pag yung medyo matatagal na. Diba? Iba yung tingin Yung tingin agad pag medyo bata ka, sabihin, ano ba ituturo niya sa akin? Ano ba yung alam niya na hindi ko pa alam? Diba? Parang ganun agad yung iniisip So, nandun yung temptation. Nandun lahat mga kapatid. Lalo siyempre sa kabataan, maraming gustong i-discover sa mundo. No, masyadong curious ang mga bata Di ba?
Yung katulad sa mga ganun na edad ko, parang gusto mo pa explore ang mundo eh. No? Di ba? Pero iba kasi pag tinawag ka ng Panginoon eh, alam mo yung limitation mo, alam mo yung dapat at hindi dapat mong gawin. Di ba? Amen. Amen. No. Kasi siyempre, una sa lahat, siyempre, yung temptation, nandun yun. No? Kasi bakit? Eh, siyempre, lalo kung bata ka. Di ba? Lalo sa Pilipinas. No? Lalo pag preacher ka, ano eh, pag mahina yung pananampalataya mo at yung paglilingkod mo, wala naka-aksento kay Kristo, andun yung temptation agad eh. Kasi bakit? Yung may asawa na nga na preacher eh. Di ba? Tinitempa, how much mo yung binata ka. Di ba? So, ako mga kapatid, isa lang talaga pwede kong pagmalaki kahit sa asawa ko, kahit sa pamilya ko. Di ba? Kahit dun sa pamilya ng asawa ko. Kasi yung asawa ko, isa lang na naging girlfriend ko. Di ba? Oh, siya yung unang girlfriend ko at siya rin yung... Di ba? Yung iba ayaw maniwala. Problema na nila yun, di ba? Pero yun ang isang bagay na pwede ko ipagmalaki. No? Sa harapan ng asawa ko. Na kahit saan kami pumunta, parte ng Pilipinas, walang magsasabi, oy, boyfriend ko yan. Dati, ex ko yan. Di ba? Kasi bakit mga kapatid? Kasi nakadepende naman kasi sa iyo yan eh. Mahirap kasi mahulog ka sa temptation eh. Kasi bakit? Kasi magiging kakabagsakan mo yan eh. Kasi bakit? Kunyari, tumayo ako dito at meron akong kalukuhang ginawa, maniniwala pa ba kayo? Di ba? Kasi sa paglilingkod sa Panginoon, wala tayong iba kasing sisirain kundi sarili natin. Di ba? Amen. Sa gawain kasi wala kang pwedeng itago eh. Wala kang pwedeng itago sa gawain. Kasi sa gawain, kilala tayong lahat eh. Wala kang pwedeng sabihin mo, secret lang. Tandaan natin, ang Diyos, sabi niya, I knew you. Kilala tayo ng Diyos. Amen? Amen. Kaya kapag hindi tayo talaga nag-ingat mga kapatid, yun ay kababagsak natin. Kaya sabi ng Panginoon, tinawag kita, kaya sumunod ka. Gawin mo yung pinagagawa ng Panginoon. Kaya nga sabi ng mga kapatid, tayo ay bilang tinawag ng Panginoon. Napakahalaga mga kapatid na tayo ay ang total yung trust natin, no? Yung kabanalan nandun, yung sa salita natin. Di ba? Bakit kasi yun na naglilingkod tayo sa Panginoon, wala tayong isang salita. Di ba? Naglilingkod tayo sa Panginoon, pero hindi natin isinasabuhay yung salita ng Diyos. Ang nangyayari kasi para nagiging performance na lang yung paglilingkod sa Panginoon. Diba? Minsan, katulad dati, kapag yung mga 90s, uso kapag mga healing message na, yung magpapakanta na ng healing, no? Kailangan yung tao umiiyak. Diba? Pag wala nang umiiyak, sabi, yung hina naman ng preacher, walang anong hinti. Diba? Pag walang natutumba, no? Dati ganun eh. Yung mga 90s, uso kasi, mga liyan, tumbang gano'n, no? Di ba? Tapos yung iba, titingin mo lang gano'n, eh. Wala sa mga gano'n, eh. Mapapatumba lang, pero gagano'n pa, slow mo, eh. Di ba? So, may alam mo talagang yung iba, talagang, totoo talaga na slay. Pero may iba talaga na yung parang naka-program na sa utak mo, na kapag may natumba, tumba ka na rin. No? Kasi parang nakakaya yung dating. Oh? Parang nakakaya, parang sa dahil lahat na lang natumba, ikaw lang sisingwa lang. Kasi yung iniisip mo, sabihan ka, ang tibay mo ah. Diba? Natumba na yung lahat eh, ikaw na lang natira, di ba? Siyempre, parang naiiyak ka, siyempre, lalo pag pinapatayo dati, lahat ng choir, lahat ng workers, diba? Siyempre, nakatingin ng lahat eh. Tapos ikaw lang yung wala, di ba? Oh. Kaya minsan sasabihin, pag mga ganun kasi, no? Alam mo na yung dapat mong gawin. So minsan nagiging siya. Iba kasi yung pagkilos talaga ng Diyos eh. Matutumba ka. Maiiyak ka. Yung totoo kasing naramdaman mo yung presensya ng Diyos, umiiyak ka, hindi mo alam yung reason, bakit eh. Yung bilang tutulo na lang yung luha mo, hindi mo mapagilan yung sarili mo. Di ba? Hindi yung parang, yung pipilitin mo. No? Kasi pag walang umiyak eh, sabi, nanghina naman ng nagtok. Wala man lang umiyak. Hindi ganun eh. No?
gawain ito ng Diyos. Ibig sabihin, dahil gawain ng Diyos, nakadepende yan sa pagkilos ng Diyos. Hindi ibig sabihin walang umiyak, wala ang presensya ng Diyos. Hindi ba dahil walang tumumba mga kapatid, is wala yung presensya ng Diyos. Di ba? Ang Diyos ay kikilos, depende sa gusto ng Panginoon. Amen po ba? Amen. So, dito mga kapatid, doon minsan nasisira yung kabanalan sana nawawala eh. Yes? Yung holiness, yung kabanalan, yung pagiging totoo. Di ba? Yung pagiging truth ng isang bagay mga kapatid, hinahaluan natin ng yung sarili nating emosyon. Ang paglilingkod sa Panginoon, hindi emosyon. Kasi kung nakabase lang sa emosyon yung paglilingkod natin, nakabase lang yung mararamdaman natin yung presensya ng Diyos dahil lang sa emosyon natin, ay hindi po ganun mga kapatid. Di ba? Kasi kung masyado tayong emosyonal sa paglilingkod, mawawala tayo. Amen. Amen po ba? Amen. Yung mukha nyo, walang ka-emosyon. Sabi mo ba, hindi walang emosyon, no? Parang lang, dry yung mukha, no? Parang lang. Hindi po ganun mga kapatid, no? So, simple lang naman mga kapatid, yung gusto ipabot ng Diyos sa atin, eh. Tayo ay tinawag ng Diyos. So, ano ba yung pinaka-purpose? Bakit tayo tinawag? Para to glorify God. Sa paglilingkod sa Panginoon, dapat palagi nasa Diyos yung glory. Yung lahat yung attention, ang lahat ng focus, lahat ng spotlight, dapat nasa Diyos. Never na never nating aagawan ng glory ang Panginoon. Di ba? At hindi yan dahil sa hindi yan dahil sa may part yung pagsusumikap natin, di ba? May part yung ginagawa natin, pero hindi doon nakadepende. Kasi kahit sabihin mo pang hinanda mo yung sarili mo, yung line-up mo, yung boses mo, pero kung ang time na yun, hindi mo naman naihanda yung puso mo, wala rin. Diba? Doon minsan kasi nagkakaroon ng problema eh. Kaya minsan, bakit sa actual minsan nagkakaroon ng problema? Ang ganda ng practice, di ba? Talaga masabi mo, almost perfect eh. Pero bakit minsan pagdating ng actual, doon nagkakaroon ng problema? Kasi doon minsan kumikilos yung demonyo eh. Doon kumikilos ang demonyo eh. Doon nyo napapansin minsan kung saan yung may anniversary, doon pa kayo medyo nagkagalit-galit pa. No? Ay, asan na to? Tagal na. Magalo oras na. Wala na yung kapayapaan mo. Nagsisisihan na. No? Diba? Wala na. Doon pa lang, sira na. No? Kasi wala na yung unity doon eh. May samaan na ng loob eh. Diba? Parang dating na lang. Tapusin na lang natin to. Sige na lang, matatapos din naman yung anniversary. Ano? Kasi may napagsabihan ka. Kasi siyempre, gano'n naman, pag may kunyari, may oras, hindi mo naman kasi masisisi yung isa. Kasi nga, dapat tulungan yan eh. Diba? Kunyari, may oras na pinag-usapan, ganito. Kailangan naman talaga, dumating na gano'ng oras. Kasi bakit? Kasi yung iba kasi nagsakripisyo din naman yan eh. Amen. Diba? Consideration mo eh. No? Kung ayaw mong masira yung pagsasamahan nyo, eh siyempre, kung ano yung napagkasundan, yun dapat talagang gawin. Diba? So, kaso nagiging problema, yun nagsasama na ng loob. No? Pinagalitan ako eh. 20 minutes lang naman akong naling. Hindi gano'n. Kasi napakalaga kasi yung respeto. Pag sinabi mo kasing respeto, hindi lang yung nagpopo-opo ka eh, di ba? Kahit yung oras, yung panahon ng bawat isa, dapat nire-respeto natin. Kasi lalo siyempre, napagkasunduan yan, na nag-agree, no? Yung agreement, di ba? Kasi pagdating ng araw, yung ma-register sa utak kasi natin, para tayo mga Pilipino, di ba? Pag sinabi 7 o'clock, 8 o'clock yan, o kaya 9 o'clock. Di ba? Mga ganun eh. Parang ganun yung nagiging register sa utak natin. Kaya sabi ng isa, ay ba, 7, malamang 8 yan. Kaya alis siya ngayon ng 7:30. O kasi parang ganun na yung setup eh, yung mindset eh. Yun na yung naging mindset eh, di ba? Pero hindi dapat ganun mga kapatid, no? So, dito, ito lang yung bagay na gusto ipabot po ng Diyos sa bawat isa sa atin. Tayo ay tinawag
ng Panginoon kasi may purpose, may layunin ang Diyos. Ano yung pinakalayunin ng Diyos, mga kapatid? Sa pamamagitan ng ating pagpapahayag ng salita ng Diyos, sa pamamagitan ng yung pag-awit sa Panginoon, na ipapahayag natin yung kadakilaan ng Diyos. Di ba? Ang pinaka-purpose lahat ay maibalik yung glory sa Panginoon. So yun lamang, mga kapatid, at nawa tayo po'y yumuko na lamang, tayo po'y mananalangin.